Ibig mong sabihin, may tiwala ka kahit wala ang uling? Hindi ang mga uling ang kailangan ko po. Alam niyo kung anong gusto ko. Dito nga ba galing ang mabangong amoy na yun? Yung bango ng uling ay sumasama sa bango ng karne. Sa uling ka mo? Hindi maaari. Ang bunang Jung kahit kailan hindi tayo binigo. Si Director Robert O ang mismong gumawa nito. Ito ay pinaghalong malaws at uling. Kahit na nasasaktan, lumalapit pa rin sa'yo't nagmamahal. Tinitiis ito, mahalin mo lang ako. Bakit? Kahit na nasasaktan, lumalapit pa rin sa'yo't nagmamahal. Mahalin mo lang ako. Bakit? Kahit na nasasaktan, lumalapit pa rin sa'yo't nagmamahal. Nalanghap ko ang bango nito nung binaliktad mo yung karne. Ang galing naman ito. Alam nyo, nabasa ko rin ang tungkol dito noon. Pero hindi ko akalaing totoo pala ang sikretong ito, ha? Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Kahanga-hanga. Sige na po, maaari nyo na pong tikman. Oo nga. Ayan po, titikman na nila ang karne. Ang lasa nito ay talagang... Ang bango ng uling ay lalong nagpasarap sa inihaw na karne. Unti-unti kong nalalasahan ng sarap. Hindi pa ako nakatikim ng katulad nito. Tama lang ang bango ng malaw sa uling na hinanda mo ngayon. Bagay na bagay. Sa kalidad ng karne ang ginawa mong uling para dito. Ito ay parang anino ng hari na dahan-dahang naglalakbay sa ilalim ng pasikat na araw. Anino ng hari? Salamat po. Salamat po. Napakaganda komento ang inyong sinabi. At ngayon, ang Deji naman. Wow! Para ako nasa harap ng pugon. Ang lakas ng apoy na dulot nito. Buhay na buhay ang apoy nito at kinokontrol nito ang temperatura. Oo nga. Kakaiba talaga, hindi ba? Oo. Hinihiwa na niya ang karne ng baka? Oo. Mas maganda kung nahiwa mo muna ito. Ang Korean beef ang pinakamagandang klase. Ayan, hinihiwa niya na ito ng pantay-pantay. Ang huling mga hiwa ay mas manipis. Teka sandali, ikaw din ba ang gumawa ng mga uling na ito? Tama ba ako? Opo. Gawa po yan mula sa isang oak tree sa bundok. Tama. Magandang klase ang uling na nakuha niya niya. Magaling, Patrick. Napakahusay mo talaga. Kahanga-hanga't naisip ng Wunam Jung at Deji na sila mismo ang gumawa ng kanilang mga Tama uling. ka dyan. Paano mo naisip ang ideya na yun? Oo nga. Siya mismo ang gumawa niyan. Ano? Bakit? May problema ba? Hindi lamang mga kamay ang ginagamit sa pagluluto. Buksan mo ang iyong mga tenga. Gamitin mo ang pandinig mo at mag-isip ka. Hulihin mo ang pinakamasarap na lasa. Hindi.
Binaliktad niya ang karne. Ang galing. Tapos na po ito. Magaling. Kahanga-hanga ginawa niya. Mahirap ang bagay na yun, ha? Hindi niya hinayaang tumulong ang katas ng karne sa uling na gawa niya. Ha? Pwede na bang matikman ito? Sige po. Sir, sandali po. Ito na lang po ang tikman nyo. Mas manipis po ito eh. Mukhang sumasakit po kasi ang ngipin ninyo. Oh. Paano mo... inobserbahan mo ko di pinagluto na para sa akin. Maraming salamat. Wala po nga naman. Napakalambot nitong inihaw na ginawa mo para sa kompetisyon na ito. Nalalasahan ko ang linamnam nito sa aking bibig hanggang sa aking lalamunan. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Kailanman hindi ko ito makakalimutan. Salamat po! Ayos! Panalo tayo! Magaling, ha? Galing. Ipinanganak siya para maging isang chef. Natural lang ito. Anong halaga nito? Hindi naman niya ako dadalawin. Para man lang makita niya ako dito ngayon. Ang mabangong uling ng Wunamjung kung saan sila mismo ang gumawa ayon sa kanilang nabasa. Sa mga lumang libro ay nagbunga ng maganda. Pero Nakita mo ba yung chef? naman ang tamang lasa Si sa Patrick. kanilang pandinig na siyang ipinakita ni Chef Patrick Lee ng Daejeon. Orihinal ito at kahangahan. Kung ibabatay Magaling natin yan. sa lasa, hindi ko alam kung tama itong sasabihin ko. Pero kung ang lasa ng Wunamjung ay maihahalin tulad sa anino ng hari, ang lasa naman ng inihaw na gawa ng Daejeon ay katulad sa dalagang tinutukso ang hari. Mukhang hirap ang mga hurado sa pagpili ng kung sino ang mananalo. Oo nga. Alamin na natin ang resulta. Tayo na. Ipapaalam na namin sa inyo ang resulta ng ikatlong round ng paligsahan.